humility, this is what we need to be blessed by God. I have already announced that this would be a series of studies on Christian virtues na kinakailangang tayo po ay lumago, tayo po ay makapag-develop ng ganyang klaseng karakter. And one of the foundational characters, in fact, talagang wala nang iba siguro na Christian character na very foundational is humility. At hindi lang po mga kapatid, para ito sa mga tunay na mananampalataya. In fact, hindi ka magiging tunay na mananampalataya kung wala ka nitong humility. Anong ibig sabihin yan? Ang ang pag-iintindi kasi ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos, kailangan doon ang pagpapakumbaba. At ang pagbukas ng Panginoon sa ating puso't isipan upang maintindihan po natin ang maluwalhating ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya po ay naging kahalili natin doon sa krus ng Kalbaryo, na sa halip na tayo ang patayin doon dahil tayo ang nagkasala, halip na tayo ang hatulan, ang Panginoong Jesucristo ang hinatulan para sa atin. Hindi po natin yan maintindihan kung wala po ng tinatawag humility. And that's the reason, very, very important po itong humility na pag-aralan po natin. Now, we start reading. These are the verses na gusto nating talakayin, but then may part 2 ito kasi, kaya part lang nito ang ating tatalakayin ngayon. Sabi dito sa verse na ito, "Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Kung agad-agad ninyo titingnan ito, mga kapatid, just, dividing the main topics po dito, the first one is an exhortation to humility. 1 to 4 is an exhortation to humility. Yun ang i-deal natin ngayon. And then the second division is an example of humility. And that's about the Lord Jesus Christ. Next week, yun ang gagawin po natin. So we start with defining of humility. What is humility? Sabi ng online dictionary, a modest or low view of one's own importance. Meaning, ang pagtingin mo sa iyong sarili na ikaw ay mababa or hindi masyadong importante kaysa iba. Okay? And then of course, I have my own definition to this. Sana makatulong ito sa inyo din naman na magaling tayo kaysa mga tao nag-define ito. We try to, anong tawag dito? We try to assort everything na binigay na rin sa atin ng Panginoon, kasama ng experience doon and the attitudes. It is the acknowledging of the truth about who we are. Okay? Ito ay ang pagkilala ng katotohanan patungkol sa atin. Ano ba tayo? And yielding to God His rightful place. So may dalawang essential element yan. Towards yourself, ikaw ay sino ka? Towards God,
ano ang role ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Okay? Gano'n yun eh. Tayo ba ay hari ng ating sarili? The captain of our soul? Or we really need God as the captain of our soul? Okay, so tingnan po natin ito. Before God, itong acknowledgement, before God, we are less than nothing and worthless. Nako, parang kontra ito sa mga secular humanism or humanist. Before God, we are less than nothing and worthless. Sa harapan ng Diyos, sobra pa tayo sa zero. Mababa pa tayo sa zero. Ang ibig sabihin, negative tayo. Okay? Negative. Kung ang zero, wala na nga, less than nothing pa tayo. And then, worthless, sa harapan ng Diyos, hindi tayo kapaki-pakinabang. God is complete. Sabi ko na nga sa inyo, He does not need you. He does not need me. We are not indispensable sa harapan ng Panginoon. He is complete. Ang katotohanan, we need God, not that He needs us. Okay? Now, Isaiah 40:17, sabi ng verse, all nations before Him are as nothing. Nations yan, siyempre, hindi ang title na nation, kundi ang mga tao dyan. Buong bansa na dyan, kahit na very powerful ka, malakas ka, marami kang mga tinatawag na mga weapons of mass destruction, sa harapan ng Diyos, you are nothing. And they are counted by Him less than nothing and worthless. So that's not my word, that's from the Word of God. Ganun daw ang tingin ng Panginoon sa atin. Dapat ganun din ang tingin natin sa ating sarili o maging sa ating bansa as, as a corporate body. Ganun tayo dapat. Meaning, ikaw halimbawa, Amerikano, ikaw halimbawa, Pilipino, ikaw halimbawa, kung ano ka. Bagamat meron tayong tinatawag national pride, quote-unquote. However, sa harapan ng Diyos, hindi pwede yun. Kahit na ikaw ng pinakamayamang bansa, kahit na ikaw ang pinaka-powerful na bansa, huwag mong sabihin, kami ang number one. Kaya kayong mga hindi number one, kayong mga maliit, ibubuli namin kayo. Bad. Bad yan. Paalala po, all nations before Him are as nothing. Pangalawa, individually, dapat nakikita natin ito, we are poor and needy. Mahirap po tayo at nangangailangan. That's why we need God. Okay? Alam niyo kung pag-aralan niyo yung churches, the 7 churches of the Book of Revelation, we have that on the series. Tingnan lang po ninyo sa YouTube natin, na YouTube channel, Radmer LNT. Okay? Doon, 7 churches, doon, ang last na church doon, ang Laodicea, sabi niya, I am rich, mayaman ako. Parang hindi nangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ay worthless. Ikaw ay ganito, dapat ganito ka. Dahil ganito ka, you are neither hot nor cold, I will spew you out of your mouth. Baka ito ay isang description ng lahat o ng karamihan sa mga local Bible-believing churches ngayon. Lukewarm. Okay? Ang kailangan natin yung Philadelphian Church. The Philadelphian Church, sabi ng Panginoon, I have opened to you a door that no one can shut. Wow! Gusto ko ganun. Ito na nga, mga kapatid, mga kaibigan. Binubuksan ngayon ng Panginoon ang oportunidad na maipahayag po natin ang salita ng Panginoon all over the world. Grabe. This is phenomenal. And I tell you, we have to take that opportunity. We have to enter that door of opportunity by faith. So, hindi naman pwede na kaya natin ito. Sabihin natin, kaya ko yan. No. Bakit by faith? Kasi wala tayo. We are less than nothing. We are poor and needy. Kailangan natin ng Diyos. Okay po? Not only for ourselves, but for the ministry that God has given us. Either individually or as a corporate body of Christ. Okay, now, tingnan nyo ang Psalm 70 verse 5. But I am poor and needy.
Make haste to me, O God. You are my help and my deliverer. O Lord, do not delay. Masasabi mo kaya na hambog itong nananalangin dito? Hambog ito? Actually, kung hambog ka, hindi ka na nga mananalangin eh. Di ba? Tiwalang-tiwala ka na sa iyong sarili. Hindi eh. Nakita niya ang kanyang sarili. Hindi lang na mahina siya, mahirap siya, spiritually destitute, and maybe kasama na rin doon ang materially destitute. Needy, nangangailangan. Kaya nandyan ang urgency na mag-pray. Make haste, wag kang mag-delay, Panginoon. Tulungan mo ako. And you know, we need that, mga kapatid. We need that. And it only comes out from a heart of humility or from a humble heart. Yeah, very, very important. Now, the importance of humility, ito po. It is the only virtue that serves as a vessel of God's abounding grace. Tandaan po ninyo yan, ha? Ito lang ang parang lalagyan. Ito lang ang lalagyan para ang Diyos magbigay sa iyo ng biyaya. Naalala ko yung incident sa Old Testament na nananalangin sila ng tubig dahil mamamatay sa uhaw yung mga sundalo ng Panginoon, yung mga Israelites. At sabi ng Panginoon sa isang prophet, make a ditch. Gumawa ka ng kanal. Then, I will send rain. Parang ganon yan eh. Kung wala ng kanal of humility, wala po ng rain of God's grace. Di ba? Parang ganon yun. Kung wala ka ng lalagyan, paano ka naman lalagyan ng tubig halimbawa? O saan ilalagay yun? So, ang biyaya ng Panginoon ay para sa may lalagyan. At ang lalagyan na yan ay humility. Daan po ninyo yan, very important. He gives more grace, wherefore he says, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Okay, pili ka dyan. Anong gusto mo? Humility, para pagpalain ng Panginoon, may biyaya? O kung kahambugan, para itakwil ng Panginoon? Ako, nag-decide na po ako. Dahil talaga nakita ko naman ang kahinaan ko, mga kapatid, mga kaibigan, mahina po ako. Moment by moment, every time, ma-realize ko po ito, nagpipray ako. Either silently, kung minsan, kasama ng pamilya ko, Lord, help us. Ganun lang yun. Sana tulungan kami ng Panginoon. Why? I could see my weakness. Diba? So, if you are humble, grace nandiyon. Pero pahambog ka, ang Diyos, galit dyan sa hambog. Okay. Humility is the foundational cure for all Christian conflicts and strife. So, hindi lang blessing, vertical mula sa Panginoon, kundi maging ang pag-aayos ng mga misunderstandings, ng mga mananampalataya within themselves. Ang foundational cure po niyan, tandaan po ninyo, huwag niyong kalilimutan, is humility. Kung nagkasala, mapakumbaba dapat na humingi ng kapatawaran. Kung ikaw ang nagawa ng kasalanan, mapakumbaba ka rin dapat na nagpapatawad. Considering yourself, lest you also be tempted. Diba? Ganun po yun. So humility is the foundational cure for all Christian conflicts and strife. Pag wala ng humility, walang solusyon sa mga away-away ng mga mananampalataya. Yun, magpapatuloy ang carnality. That's why dito sa Philippians, kung nabasa ninyo sa Philippians chapter 4 verse 2, kaya ini-exhort sila ni Pablo sa pamamagitan ng Panginoon siyempre na magkaroon ng kasunduan o magkasundo, be of the same mind in the Lord. Sino ito? Si Yudaya at si Sintike or Syntyche. Sabi ng isang preacher, ito si Yudaya daw, parang Yudaya me. Dinayaan mo ko. At ito naman si Syntyche, sintikan. Sa amin dito ang sintikan, yun away eh. Away. So, ito kung minsan ang nangyari sa isang local church, at yun ang dahilan niyan, of course, titingnan natin mamaya. At ang solution dapat, ang pinakapundasyon is humility. Now, ang mas malungkot na katotohanan sa mga local churches,
Mga kapatid, hindi po ito judgmental tayo, hindi po. Kahit na sa panahon ng mga apostles at sa ating kapanahunan ngayon, mas lalong malala ngayon. Ha? Kunting ano lang, misunderstanding lang, nag-away-away na. Kaya't makarinig kayo ng mga local churches na nagdi-divide. They multiply by division. It is so sad. No? It is so sad. Okay, so to God be the glory, but we modestly say na wala yan nangyari dito sa Sorsogon. There were carnalities, but then hindi nangyari na mag-divide and start ng ganon. Why? I believe we are to be one of this sad fact. Okay. Bible-believing churches are plagued with strifes and conflicts. Totoo po yan. Okay? Kung medyo matagal na kayong Christian, ma-observe ninyo yan. Pag anong tawag dito? Meeting baga? Of course, hindi dito sa amin. Kasi dito sa amin, walang ganyan. Pero sa ibang mga churches na na-observe ko, pag mayroong business meeting, nako, nag-away-away, sigawan. Naku, naawa tayo dyan, mga kapatid. Ha? They're implementing the reverse rules of order to the expense of Christian character. Mali po yun. Mali po yun. Okay? Now, nangyari ito sa Corinto. Sabi ng 1 Corinthians 1:10, nagsumbong dito ang isang mananampalataya kay Apostol Pablo, si Chloe. At ito ang kanyang nakita doon sa Corinth Church. Alam naman natin yung letter sa 1 Corinthians ay ito nga ay para ayusin ang carnality doon. Okay? So alam naman natin yon, yung Corinthian Church is a carnal Christian church. Now, hindi naman during that time lahat ng mga churches ay carnal. Hindi. Isa lang dito ang tinutukoy. And I believe we can find solutions here. Okay? Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing and there be no divisions among you. So makita nyo, ang pagkakaisa, speak the same thing, walang pagbahabahagi. But that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ang sarap pakinggan yan, mga kapatid. Especially that word perfectly joined together. Yan ang termino na ginagamit sa tinatawag dito sa mga joints natin. Perfectly joined together. Itong mga joints natin. One body nga ang inilalarawan dito, iisang katawan eh. So, verse 11, for it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you. Hindi naman ito nagsumbong si Chloe dahil kalaban niya ang mga taga-Corinto. Rather, concerned siya sa nangyari doon. So, kailangan ma-address ito. So, pumunta siya kay Apostol Pablo, kasama ng kanyang pamilya, baka sumulat lang siguro. And then, sumulat si Apostol Pablo para mabigyan ng solusyon itong carnality na nangyayari sa kanila. Okay? The main cause of conflicts is carnality in men. Totoo po yan, mga kapatid. Ito ang main cause of conflicts. Ito ang tinatawag nating self-centeredness. Ako talaga, bida. Nako. Kaya nga dapat ma-acknowledge natin that we are nothing and less than nothing. And we have to prefer others more than ourselves. Diba? Kasi pag tayo ang gusto nating kilalanin, gusto nating makilala tayo na ako ang nagbigay dyan, ako ang malaki ang binigay. That is self-centeredness. The undue focus on self. Kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo, sa Bible, iisa lang po ang bida, ang Diyos. The triune God. Oo. Iisa lang ang bida, ang tunay at buhay na Diyos. Ang kontrabida si Satanas at ang kanyang mga kampon. Tayo po na tao, extra lang po. Kung sa pelikula pa, extra lang po. Huwag tayong magbida-bida dyan. Nangyayari yan sa ibang mga churches, mayroong bida-bida eh. Dahil mayaman, ma-influensya, kung ano ang gusto niya, ang pastor, kung minsan, I'm not saying that may tinutukoy tayo kung sino. Hindi. Pero ang pastor, kung minsan, takot na mawalan ng tithes, takot na hindi na magsimba yun at pupunta na sa ibang churches, doon na magsisimba, kahit na medyo alam niya na nagpapahambog itong membro niya,
Parang inaayunan na lang. I believe it's wrong. Ah? Self-centeredness must be cured. Kailangang ma-address. Okay? It's an undue focus on self. 1 Corinthians 3:3, sabi dito, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and division among you, are you not carnal and behaving like mere men? Itong salitang like mere men, para kayong mga unbelievers. Ha? Kayong mga mananampalataya, pero nag-aaway-away kayo. Mayroong pagkabahabahagi. Sabi ng isa, ako ay Pablo. Sabi ng isa, ako ay Apolos. Ako ay Cephas. Hindi ba katulad kayo ng mga taong hindi mananampalataya, nagkakampi-kampi? Yun ang point po dyan. Okay? So ang epekto nito, mga kapatid, effects of undue focus on self, discourage ka. Isa yun, discouragement and timidity. Bakit? Ito ang tinatawag nating depressive effect. Bakit? Nakita mo, naku, si brother, mabuti pa si brother, pinagpala ako, hindi. Sa discourage, mabuti pa si brother, gwapo. Ako, naku, tingnan ko naman ang mukha ko. Mga kapatid, you are focusing on yourself. Merong batang maliit na kinokondisyon kong isipan. Ganito kasi, siniset ko ang mind niya. Sabi ko, alam mo ba, noong maliit pa ako, pag tinatawag akong gwapo, umiiyak ako. Sabi niya, bakit po? Kasi gusto ko, gwapo ho nun. So, tinuruan ko siya, pag tinawag ka ng gwapo, umiyak ka. At pag tinanong ka bakit, sabihin mo kasi, gusto ko, gwapo ho nun. And then, later on, sabi ko sa kanya, alam mo, pag nilikha ka ng Diyos, gwapo ka talaga. Di ba? Pero kung sasabihin mo galing ka sa unggoy, pangit ka talaga. Di ba? Nakakita kayo ng gwapo na unggoy? Wala. So, ang ibig sabihin, dahil created being tayo ng Panginoon in His own image and likeness, then titingnan natin ang ating sarili in the light of who God is to us. Okay? Kung titingnan natin ating sarili at makita natin ang mga negatives na sabi natin parang the downside of our lives, madi-discourage tayo. Na-discourage tayo. Magkaroon tayo ng self-pity. Kawawa naman ako. Ang papa ko, ang mama ko, ganito. Sana may iba akong papa, may iba akong mama. Hindi mo yan pwede mabago. Ha? Ang dapat mong baguhin ang yung pananaw mo. Hindi mo pwede na iba ng papa mo, ibang mama mo. Bakit? Sigurado ka ba na ang papa na yon at ang mama na yon perfecto? Walang perfecto. Di ba? Pangalan yung perfecto. Ibig sabihin, objectively, tingnan natin ang ating o ang Panginoon, hindi ang ating sarili. So, ang pangalawa, this is the aggressive type, pride. Kita mo, marami kang ginawa, marami kang accomplishment. So, ang galing ko talaga. Ay, kung wala ako, hindi yan mangyari. Nako, makita lang nila. Grabe, hambog yun. Kahit na hindi mo sinasabi yun sa bibig mo, pero pag nandun yun sa puso mo, kitang-kita yan ng Diyos. Kaya yun nagkikreate ng jealousy. Okay? Pag medyo may aangat na iba, aba, parang gusto akong kalabanin nito ha. Kompetisyon sa pride ko. Andun ang simula ng away-away. Envy and strife. Hey, do not excuse yourself. Whether you realize it or not, tunay po ang sabi ng salita ng Panginoon. Okay? The cure for carnality, iisa lang naman po. Focus on Christ. Focus on Christ by enjoying Him more than comforts from men. Kasi, nga, there are times na gagamitin ng Panginoon ang ibang tao para sa panahon ng kagipitan mo, sa panahon ng kalungkutan mo, He will become a channel para ikaw ay mapalakas ang loob. Okay, pwede yun. However, kung wala ng ganyan, you are alone. So, madidepress ka na lang? Dahil tinitingnan mo ang sarili mo. O kaya tingnan mo, kahit na wala ako ng comfort na ganito from my papa, from my mama, from my siblings, pero sabi ng Panginoon, I am complete in Christ. He is my great comforter. Then, that settles it. Okay? Love from men. Hindi ako mahal ni
ni brother, ni sister, hindi ako mahal ni papa, ni mama. Maaring totoo yan, ha? Katulad ba ng sinabi ko sa inyo nung hindi pa ako mananampalataya, ang tingin ko sa mama ko, hindi ako mahal. Palagi akong pinapalo, sutil kasi. Minsan tinitingnan ko ang aking sarili doon sa mirror, sabi ko, "Ano kaya? Kamukha ba ako ng kapatid ko? Tunay ba akong anak ng mama ko?" I'm looking at myself. I'm expecting love from men. Pero sabihin ko sa inyo, though my father and my mother will forsake me, then the Lord will take me up. Di ba mayroon tayong eternal Father who loves us eternally? May mga circumstances po talaga sa buhay natin na hindi natin naiwasan and we are not in any way parang may hold doon, may hawak doon. Ha? Ang tawag ko diyan, victims of circumstance. Maliit ka pa, naghiwalay ng papa mo at mama mo. No, nako, medyo parang matutroma ka. Oo, natural reaksyon yun. Pero kung tunay ka na naman nananampalataya, focus on Christ. Ang relasyon natin sa sanlibutan, temporary lang ito. What is really of importance, yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? And you know, pag mayroon tayo ng right attitude, iba ka naman, gamitin ka ng Panginoon para muling magkasundo yung magulang mo. Something like that. Okay? Very objective way of looking at circumstances in the context of who you are in Christ. Okay? Huwag kang mag-expect na dapat dahil ginawa ko ito, palakpakan ako ng tao. Oy, naku, delikado yun. Delikado yun. Ha? My prayer for myself that God will yung spare me from pride. Kasi ang pride kasi very 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 dangerous po 'yun. Ha? So, focus on Christ. We are complete in Christ. Na hindi po nagkukulang ang Panginoon. Our resources is not our own, but from Christ. So, okay, sabi sa 1 Corinthians 12:13. Itong advice ni Paul in a form of a question doon sa mga nag-aaway-away. Now I say this, that each of you says, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas, or I am of Christ. Medyo mayroong loyalist. Ang tanong niya dito, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Ako ba ang napako para sa inyo? Ako ba, o sa pangalan ko ba kayo binautismuhan? Anong ibig sabihin ni Pablo dyan? Nakalimutan nyo. Instrumento lang kami ng Diyos. Dapat ang focus ninyo doon kay Jesus Christ. Siya ang namatay para sa inyong kasalanan. Nabautismohan kayo sa pangalan niya. Hindi sa pangalan ng kung anong organisasyon or denomination. So, Christ-centeredness ang gamot po dito. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. Sana makita po natin ito. Ito rin ang sinasabi sa Philippians chapter 2, 1 and 2. That's why tinake up po natin ito. Therefore, if there is any consolation in Christ, tandaan niyo yung salitang in Christ. At ang salitang if dyan ay hindi conditional necessarily, kundi since. Meaning, kung talagang tunay kayo na nandyan kayo kay Kristo, mayroon kayong habag, consolation, dyan kay Kristo, mayroon kayo ng kalinga ng pag-ibig dyan kay Kristo, mayroon kayong pakikisama ng Espiritu, mayroon kayong affection and mercy, sabi ni Pablo, fulfill my joy, magkaisa kayo. Bakit? We are one in Christ. Di ba? Iyang nangyayari, minsan, pag hindi ka ganito ang pangalan ng church mo, parang hindi ka member ng body ni Christ. Sino nagsabi sa'yo? It's not the Bible. It's not the Bible. I am not saying na wala ka ng organisasyon na parang yung alam mo na tamang doktrina, tamang pamumuhay. But do not close yourself. Okay? I'm not saying na mag-compromise ka, i-compromise mo ang doktrina mo, i-compromise mo ang paninindigan mo. Hindi po. But we have to consider that we are not, the body of Christ in an exclusive way, but rather we are only a prototype of the body of Christ. As a local church, dapat ito ang pananaw ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. Kasi alam naman natin, pagpasok natin sa langit, hindi naman tatanungin tayo ng Panginoon, ano ka ba? Fundamental Baptist ka ba?
Hindi po yun. Ang tatanungin sa'yo ng Panginoon, tunay ka ba na nananampalataya sa aking bugtong na anak? Tunay ka ba na nagsisi ng iyong kasalanan? Ah? Tunay ka ba na namumuhay sa tamang pag-uugali? Gano'n ang tatanungin ng Panginoon. It's not about organization or denomination. So, fulfill my joy by being like-minded. In the context of a local church, that is very good. But in the context of the body of Christ, that is even better. Okay? Results of our focus in Christ. Ito, tatlo lang po ito, then tapos na tayo. We see ourselves as unworthy recipients of all the graces that we are enjoying. Nakikita natin ang ating sarili na hindi naman tayo karapat-dapat na tumanggap ng mga biyaya na ngayon ay tinatamasa natin. Hindi po tayo karapat-dapat. Walang tao na para bagang sa tingin ng Panginoon, ay mas magaling ka kaysa kanya, kaya bibigyan kita ng biyaya. Hindi. Ang binibigyan ng Panginoon ng biyaya, ang mga taong nagpapakumbaba. Yan ang problema ni Jonah. Kung pag-aralan nyo ang problema ni Jonah sa Book of Jonah, bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh? Kasi ang tingin niya sa kanyang sarili, kami lang ang dapat pagpalain ng Panginoon dahil kami ang pinili ng Diyos. Yung mga taga-Nineveh dapat patayin yung lahat. Di ba? And that's the reason nang naligtas yung mga taga-Nineveh, nag-repent sila, galit si Jonah sa Diyos. Bakit? Kasi alam ko na patatawarin mo sila. Eh anong nasa loob ng isip ni Jonah o ng puso ni Jonah? Gusto ko sila mapahamak. Delikado yun mga kapatid. Ha? Parang sinasabi natin, mali ka, o Diyos, ako ang tama. Hindi. Tandaan nyo, we are not reservoirs. Hindi tayo tangke ng pagpapala. No room to be proud of. Isang reminder na verse, ito ang 1 Corinthians 4:7. I love this verse. Okay? Sabi dito, for who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Oo nga naman. Ano ba ang nandyan sa'yo na hindi mo tinanggap? Okay? Ano ba? Ang galing ko mag-drawing. Galing ba yan sa'yo o binigay ng Diyos? Ha? Ang galing ko talaga sa klase. Galing ba yan sa'yo o galing sa Diyos? Ang galing ko talaga magnegosyo. Nagkapera agad ako. Galing ba yan sa'yo o galing sa Diyos? Again, let us be reminded, wala tayong bagay na dinala sa sanlibutan ito. Wala tayong dadalhin o kaya isasama, dadalhin pag-alis natin dito. Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? Tama. Di ba? Ano ang nandiyan sa iyo na hindi mo tinanggap? Tinanggap mo yan mula sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, don't see yourself as the giver. Okay? Hindi po tayo ang talagang nagbibigay. Tayo ay daanan lang ng pagbibigay ng Diyos. We become givers to our brothers because God has given us. Hindi na parang, dyan sa church, ako lang talagang nagbibigay dyan. Malaki talagang tithes ko. O, mga kapatid, nako, delikado yun. The only giver is God. We are all recipients. And as recipients, we become conduit of those graces of God. Dapat ganun. Okay? Now, number 2, we see ourselves as enabled, empowered, and strengthened children of God by the Spirit of God. Medyo malawak ang mga outline natin. Hindi tayo sanay doon sa mga alliteration. Kung minsan kasi, ang naaalaala ng mga tagapakinig, yung outline, kaysa salita ng Panginoon. Ito, pagbulay-bulay nyo ng maigi, namnamin po ninyo, intindihin. Hindi po tayo magkakaroon nitong self-pity kung nakikita natin ang ating sarili in the light of who God is to us. Meaning, kung tayo po ay nakafocus kay Jesus Christ, nakikita natin we are complete in Christ, nandyan ang fullness of resources sa kay Jesus Christ, then hihingi lang tayo, Lord, strengthen me in the inner person. Mahina po ako, palakasin mo ako.
At sabi naman ng Panginoon, I will answer you. Ha? And therefore, we can say together with Apostle Paul, anong sabi ng Apostle Paul? I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag niyong putulin ang verse na yan. Ha? Pag sinabi mong I can do all things, galing lang sa iyo yan. Pero through Christ who strengthens me, galing sa Diyos ang kalakasan, humingi ka lang. And so, we are enabled, empowered, and strengthened children of God by the Spirit of God. Hindi nga tayo kawawa. Pwede ka bang magsabi, kawawa naman ako, anak lang ako ng Diyos. Nako, bakit ganyan? Kasi tinamaan ako ng pandemic. Kasi itong nangyari sa business ko, nalugi ako. Kasi mahal ang presyo ngayon, gaya ganito. Bakit? Ang Diyos ba natin, na sinasampalatayan, kung tunay ka naman nananampalataya, ito bang Diyos natin, may limitasyon? Nasurpresa ba siya sa mga pangyayaring ito? Hindi po. Di ba? At ano ba talaga ang pangangailangan natin? Material? O kung siya mismo na may-ari ng material? When we see Christ through the eyes of our faith, then we are being strengthened. We are empowered. We are enabled to do. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. So no room for self-pity, discouragement, and timidity. And lastly, we see ourselves as vessels of God's graces to others, not a stumbling block to them. Okay? Nakikita natin ating sarili na daanan ng pagpapala, ng biyaya ng Panginoon para sa iba. Hindi na harang sa kanilang paglago. Stumbling block. Delikado yon pag maging stumbling block tayo. Sabi ng Panginoon, alam mo yung sabi ng Panginoon doon sa Matthew 18? Pag naging stumbling block ka sa bata, mabuti pa daw magdala ka ng gilingan. Yung bato dati ang ginagamit na gilingan, ilagay mo sa liig mo at magpalunod ka doon. Ang ibig sabihin niyan, hindi, galit ang Diyos doon kung ikaw ay naging stumbling block. So, pag ang focus natin dyan kay Jesus Christ, nakikita natin ating sarili, wow, pwede pala ako gamitin ng Panginoon. Para sa papa ko, para sa mama ko, pwede pala akong gamitin ng Panginoon. Para sa kapatid ko na kinakalaban ako, pwede pala akong gamitin ng Panginoon na maging daanan ng kanyang pagpapala para sa mga taong ito, para sa mga batang maliliit na ito. Yes, you can be a blessing to them because you are blessed. And why are you blessed? Because you are humble. Okay? Dapat naintindihan po natin ito. There is always a room in our hearts for every brother and sister in Christ, and of course, for every person. Ito ang ibig sabihin ng 3 and 4 ng Philippians. Let nothing be done through strife or vainglory. Huwag kayong magaway-away dyan sa kunting kaluwalhatian. Vainglory yan. Gusto mo maging sikat? Saan ka gusto maging sikat? Alam mo yung sikat, delikado yun. Ang sikat daw, sinisibat. Di ba? But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ganito dapat. Ito, mahina ako, mas magaling si brother. At kung gagamitin ako ng Panginoon para sa mahina pa sa akin, okay, tulungan mo ako, Panginoon. Okay? Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So ngayon, hindi yung self-interest mo ang tinitingnan mo, kundi tinitingnan mo rin ang kapakanan ng iba. Gagawin ko ito para matulungan ko si brother, para matulungan ko si sister. Yun po ang tinatawag nating eternity-connected action. Lahat ng gagawin natin, konektado yan sa eternidad dahil nasa program ng Panginoon. Okay? Hindi dahil para tayo ay purihin. Okay, so conclusion now. Tapos na po tayo. Humility is the precursor to God's blessings and honor. I'll just be giving you verses. Ang ibig sabihin ng precursor, yung nauuna. Bago ang pagpapala, dapat nandyan ang humility. Bago yung honor or exaltation, nandoon yun dapat ang humility. Sabi ng Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Gusto ka na pagpalain?
dapat mayroong humility. Okay? Gusto ka na purihin, balang araw doon sa langit, of course, then humility ang kailangan. Proverbs 18:12, before destruction, the heart of a man is haughty. Oh, yun nga, delikado nga eh. Pag nagpahambog ka, payagan ka siguro ng Panginoon for a while, pero nagpatuloy ka na pahambog, mamaya, babagsak ka. At maraming mga taong ganyan. Maraming mga tao. And before honor is humility. Then last verse, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Okay, Diyos po ang nagpo-promote. Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala. Kahit na sa material na bagay. Pag natuto tayong tanggapin ang kondisyon natin na mahina tayo, then tutulungan tayo ng Panginoon dahil tayo ay lumalapit sa Kanya na mas malakas kaysa atin. Of course, later on, we'll be dealing also with the character trait of diligence. By the grace of the Lord, we will have that as a topic also. But subaybayan ninyo ang susunod po nito, mayroong pangalawang kabanata po ito about humility. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon. This is your servant for Christ's sake saying, God bless you. Thank you so much po.